Sobrang hirap po sa pakiramdam. Hindi man po ako direct family of the victim kasi brother-in-law ko po eh. Sobrang masakit po para sa amin na nasa ganito kaming sitwasyon. Nangangapa pa rin sa dilim ang pamilya ng mga nasawi sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City. Hindi nila malaman kung paano sisimulan ang legal na laban sa may-ari, contractor at engineer ng naturang proyekto. Hanggang ngayon, wala pa silang abogado na maaaring gumabay sa kanila sa mga susunod nilang hakbang. Dahil dito, tinulungan sila ng UNTV News and Rescue na mailapit sa Public Attorney's Office o PAO. Opo, nagkakaroon na po kami ng kahit papano umaasa kami na matutulungan kami magkaroon ng hustisya ng nangyari sa mga mahal namin sa buhay. O yan po, nagbigay naman po ng tulong sa amin ng PAO na sabi nila kung kukontakin lang po namin sila kung gusto po namin ng tulong. Pero yun nga po, dati pa po namin gusto yun eh. Bagamat hindi naman sila napapabayaan pagdating sa pagkain at matutuluyan, mas mahalaga para sa kanila ngayon ang tulong pinansyal para sa pagproseso ng mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay at sa mga gastusin sa libing. Sa kasalukuyan, wala pa umanong nagbibigay ng ganitong tulong sa kanila. Karamihan sa mga pamilyang apektado ay kapos din sa buhay at nagmula pa sa malalayong probinsya. Kaya lalo nilang kinakailangan ang agarang suporta sa kanilang kinakaharap na sitwasyon. Patuloy pa rin po kaming naghahanap ng hustisya. Sana naman din po, nananawagan din po kami sa local government unit na sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon na magkaroon na rin po ng maagarang resulta. Nang sa ganun po ay magkaroon din po kami ng pagkakataon upang malaman ko ano yung susunod naming hakbang, kung magsasampa po ba kami ng kaso o paano po yung gagawin namin. Gusto man nilang kunin ang iniaalok na inisyal na tulong ng contractor ng gusali para sa pagpapalibing. Nangangamba sila sa maaaring maging kapalit nito. Yung mga responsable po, nakikipag-coordinate naman na din po sila Pero sa side naman po namin, hindi po namin alam kung ano po yung dapat namin gawin dahil nga po wala pa po kaming attorney, wala pong kaming legal counsel. Umaasa rin sila na anumang tulong na ibibigay sa kanila ay hindi magiging kapalit ng pag-atras nila sa pagsasampa ng kaso, kundi isang pagpapakita ng moral ng pananagutan ng may-ari ng gusali sa sinapit ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Ayon sa grupo ng pamilya ng mga biktima, 15 individual pa ang kanilang hinahanap. Bagamat may 11 pa sa mga na-retrieve na labi ang hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan, ibig sabihin, posibleng mayroon pang 4 na hindi pa nare-recover sa guho. Kinukunan na rin ng DNA ang mga labi para mapadali ang identification process. Samantala, isang buhay na manok ang natagpuan ng Bureau of Fire Protection na nagsasagawa ng search, rescue and retrieval operation sa ika-12 araw ng operasyon sa gumuhong itinatayong gusali. Pinaniniwala ang pag-aari ito ng isa sa mga trabahador ng gusali. Maaaring ang manok ang dahilan kung bakit na-trigger ng ilang beses ang life detector sa gumuhong gusali. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.